Good morning. Ano ang gagawin kapag sinusumpong ng nerbiyos? Okay, ito po ang gagawin no kapag takot na takot, sinusumpong ng anxiety, anxious, ito ang gagawin. Okay? So, una, importante na dapat maintindihan muna ang mechanics ng anxiety sa katawan. Ano yung mekanismo? Ano yung biology niya? Bakit nangyayari? Sample. Bakit kung first time natin halimbawa sumakay sa isang roller coaster, bakit talagang takot na takot tayo? Yung nakapila pa lang tayo, yung nervous ka na wag na lang kaya. Hala, ganyan. So, natatakot ka na talaga. So, may mga lumalabas na adrenaline sa katawan mo na ayaw mo na. Wag na lang kaya, wag na lang pare, wag na lang. Ano, mga kaibigan, wag na lang. Iwan na lang, kayo na lang. Kasi may nararamdaman ka na sa katawan mo na discomfort. Yun yung tinatawag na adrenaline. Marami yan, no? Cortisol, etc., etc. Yung mga fight, flight, freeze na hormone sa katawan. Okay. So, tingnan mo ang ginagawa sa'yo. Hindi ka na pasasakay na roller coaster. Kasi iniisip ng specifically ng amygdala, ng part ng brain mo, ng amygdala na dangerous yan, huwag kang sumakay dyan. So palalakasin niya yung nervyos mo para umiwas ka doon. Naintindihan? So dapat klarong-klaro yan. In fact, ayoko na mag-focus doon kasi ang gusto kong i-focus yung tool na nga na gagamitin sa inyo. Pero yun na nga, ang prerequisite para mag-work sa inyo, itong tool na ito is naintindihan mo na wala ka sa danger kapag naramdaman mo na yung anxiety. Parte lang ng katawan nyo. Tingnan nyo kung nakapila kayo sa roller coaster. Kasi alam nyo katuwaan yun, masaya, nasa perya kayo o nasa Enchanted Kingdom kayo, no? So, masaya kasi grupo eh. Pero yung sasakyan nyo nakakatakot. Naintindihan? Ang difference nun sa isang tao may anxiety disorder, halimbawa, andito ako ngayon, wala, nervous ako. Paano kung mamatay na ako ngayon? Paano kung itong nararamdaman ko sa parang masakit yung ulo ko, para ako nahihilo. Puro parang. So hindi totoo. So ibig bang sabihin nagtatago yung sakit sa'yo? Nakita ka na ba ng taong nilalagnat pero walang lagnat? Nakita ka na ba ng taong sinisipon pero walang sipon? Siyempre, lumalabas. Talaga, hindi magtatago ang sakit kung talagang totoong may sakit ka. Ano yun? Sabi mo, hindi lalabas. Walang ganon. Ang sakit, lalabas at lalabas. Lalabas. Pag may ubo ang tao, uubo siya. Hindi mo yung may ubo ko, pero hindi ka umuubo. Diba? So, klarong-klaro yun na mapatunayan natin na wala tayong sakit. Kasi kung may sakit ka, kung may infection ka, ayan na naman yung mga aso ko, ang kulit. Shh! Tingnan nyo muna. Sige na. So, Anyway, so, mabalik tayo, no? Mabalik tayo. Okay lang, pabayaan nyo lang. So, mabalik tayo, no? So, yun na nga, yung nervous na yon, natural na ng katawan lang yon na reaction. Pero that doesn't mean na nasa danger ka. O anong proof? So, ikaw ba na nakapila ka dun sa roller coaster na grabe na yung nervyos mo? O kahit sumakay ka pa, grabe, sumisigaw, nararamdaman mo talaga yung takot, yung extreme fear. Pagkatapos mo nun, isusugod lahat ng mga sumakay sa roller coaster na natakot sa ER, sa ospital, or bayaan mo lang siya, or namatay siya, or namatay sila. So, 'di ba hindi? So, 'yun yung proof natin na walang katibayan, no? Na walang katibayan na nasa danger tayo kapag nakakaramdam tayo ng mga ganon. So, klaro na 'yon. Okay, mapunta na tayo dun sa tool. By the way, syempre, nasa mga videos ko na 'yon sa YouTube, yung mga paliwanag, mas maganda mag-umpisa kayo sa umpisa at dapat diagnose tayo ng doctor para masabing healthy talaga tayo, wala tayong problema, wala tayong sakit sa pangangatawan. Kasi kung meron, kahit anong galing ng inyong ng coach or ng inyong psychiatrist o psychologist, kung talagang may sakit ka sa lungs at nahihirapan ka huminga, mahirapan ka talagang huminga. Okay? O may sakit ka sa puso, talagang may simptomas yung sakit sa puso. Kaya dapat, pag sinabi ng psychiatrist, doctor, wala kang sakit. Okay. So, ganun pala yun. Okay. So, anxiety lang. Punta ka sa psychiatrist. Okay. Ganun. Okay, sige. Okay, klaro na tayo.
By the way, pwede akong kausapin, mag-message lang kayo dito po, Anxiety Disorder Philippines sa Facebook at panoorin yung aking YouTube, no? Yung YouTube, hanapin nyo lang yung pangalan ko, Jeremy Hamili, mahahanap nyo na yon. Ngayon, ang pwede nyo ako makausap, kung gusto nyo kausapin, may bayad po, pero dahil tulong ito, kayo ang magsasabi sa akin kung magkano yung kakayanan ninyo. Kasi mahal po ang CBT. Pwede nyo i-search magkano ang rate ng cognitive behavioral therapy para may pruweba kayo. Ngayon, dahil tulong ito at ako'y magsispend din ng oras, gagamitin ko yung Cognitive Behavioral Therapy Certificate ko from CBT Australia. Opo, nag-aral ako sa Australia at ang CBT ay ang scientific evidence-based, no? Kaya nga scientific, evidence-based na therapy. Proven po siya, no, na effective sa anxiety disorder, depression, and other mental condition. In fact, yan ang first line of defense, lalo na kung ayaw maggamot. Yan. Pero may mga kondisyon na talaga minsan kailangan talaga ng gamot. Halimbawa, nakangayayat na, hindi na talaga nakakatulog. So, yun lang. Pero huwag kayo mag-alala kasi yung gamot na yun, pansamantala lang. At yung gamot na yun, hindi ko ibibigay. Psychiatrist po ang magbibigay sa inyo. No? So, maganda, kung gano'n na yung kondisyon, may psychiatrist ka at kausap para naintindihan mo. Okay? Kung gano'n yung kondisyon. Ngayon, kung anxiety na nakakatulog naman, functional naman, pwede na sa akin yon. Okay? Again, may bayad po. Ngayon, kung mag-message kayo kung willing kayong gawin yon. Kung hindi naman at gusto libre, panoorin yung mga YouTube ko at itong mga ganitong videos. Mapunta na tayo sa mga tools. So, dalawa, no? Sa part ng brain natin, may major function kapag nininervyos tayo. Ito yung amygdala. Diyan nire-record lahat ng mga experiences na maglalagay sa'yo sa danger. Halimbawa, napaso ka dati nung nag-init ka ng takure, ng kettle, ng pot, napaso ka dati, naka-record agad yon sa utak mo. Kaya ngayon, bago ka humawak, anxious ka na, teka lang, baka mapasok ako dyan, baka mapasok ako. So kasi naka-record na yon sa brain mo kahit wala nang isip-isip. Okay? So, nandun na siya. Ngayon, lahat ng dahil ginalingan mo ng nervyusin araw-araw, tuwing pagising mo pa lang, ninenervyos ka na. Tuwing nasa crowded places ka, ninenervyos ka na. Araw-araw at paulit-ulit, natuto na yung brain mo na delikado yung mga lugar na yon para sa'yo. Pero in reality, hindi at all. Ang daming tao sa mall. Ang dami. Anong delikado doon? May nakita ka na bang namatay sa mall na normal lang na tao? Wala. So, it's a safe place. Pati yung mga grocery, takot na takot ka sa grocery, it's a safe place. Bakit tayo ninenervyos doon? Kasi, yung mga pinagagawa mo sa isip mo, baka himatayin ako dito, baka atakihin ako dito. Tapos yun sa isip mo, pag inatake ka, magwawala ka sa grocery, sa mall. Nangyari na ba sa'yo yun sa buong buhay mo? Di ba hindi pa? Okay? Hinimatay ka na ba sa buong buhay mo? Di ba hindi pa? Tapos paulit-ulit ka lang. Araw-araw yun na nasa isip mo. So, kailangan i-break mo na yung pattern na yun. Stop. Dapat wala na yun. Alam mo na dapat na-realize mo na, nga, no, tama to sinasabi ni coach. Araw-araw, ganun na nga lang. So, dapat itigil ko na. So, ito ang gagawin. Again, dapat alam mo na yung mechanism ng anxiety sa katawan. Diyan kita matutulungan, kaya mag-usap tayo. So, ito gagawin. Kailangan i-activate natin naman yung frontal cortex na tinatawag. Yan yung executive thinking ng brain mo. Yan yung nagdedesisyon, yan yung nag-rationalize, no? Na sasabihin niya na, wala ka sa danger, kalma. Pero, kasi pag na-activate na yung amygdala, ang hirap ng mag-isip. Kasi ang amygdala, gusto niya lang, umiwas ka na, tumakbo ka na, umalis ka na. Kaya ganun yung nararamdaman mo. Wala namang sunog. Kasi kung sa totoong sunog yon, may sunog, tumakbo ka na, umalis ka na dyan, dali, pakakabahin ka na niya, pakakabahin ka na niya. Yung pagkaba mo na yon, kailangan niya kasing spread yung dugo sa buong katawan mo para makatakbo ka. Or kung may kalaban, makakaaway ka, makakasuntok ka. Kaya nararamdaman mo yung power na yun sa katawan. It's actually your power para makatakbo or makalaban kung kaya mo labanan yung kalaban. Okay? Or makaiwas, no? So, ganun. Kunyari,
maaksidente ka, ang bilis agad ng utak mo kasi para maiwas mo yung sasakyan, no? Or bike or whatever, no? So, ganun na yung effect, no? So, ito yung gagawin. Kailangan, may control pa rin tayo kapag lumabas na si amygdala. Ninervyos ka na. So, ang gagawin mo lang, inhale, 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 exhale. Ganito. Tapos yung exhale mo matagal. So, dalawang inhale. So, isang full, hindi kailangan gumanong-ganon. Huwag OA. Kung kahit hindi obvious, kahit ganito, ganun lang. Tapos, obserbahan mo yung hangin na papasok. Okay, dalawa yung ginagawa niya. Una, scientific, pakalmahin niya talaga yung katawan mo. Dahil sa paghinga. Scientific yan, hindi mo na i-question yan. Lalo na kung naintindihan mo siya. Pangalawa, yung control mula amygdala pumupunta sa frontal cortex. So parang sinasabi niya na, kung ikaw to kung Pinoy ka, kung sa mga babae, diyan ka na naman. Wala namang kwenta, paulit-ulit ka lang. So, mula sa amygdala, nililipat mo sa frontal cortex. Yung frontal cortex mo ngayon yung magko-control. Ngayon, sasabihin mo lang, dahil nasa frontal cortex, sige, para mawala ka, ihihinga lang kita. Tapos focus. So, yung utak mo, nawala na dun sa takot, nandun na sa pagfo-focus mo sa hininga mo. Kasi ang utak natin, isa lang yung kaya niyang isipin. It's either yung kinakatakutan mo o yung paghinga mo. Hindi siya pwedeng sabay. Kapag nawala ka na dun sa thinking na natatakot ka, then nawawala rin yung response dun sa danger. Klaro? So, ganun lang kasimple. In fact, na-share ko na to before. Pero ang dami pa rin kasi na parang hindi nila alam yung gagawin niya. So, ganun po yung gagawin. So, inhale, inhale. Pero ito yung key. Ito yung key. Kailangan mula doon sa takot at dahil naintindihan nyo na wala ka sa danger, kasi kung hindi ka naniniwalang wala ka sa danger, hindi mag-work to. Kaya importante na na-establish na natin, tama si coach, wala pala ako sa danger, araw-araw lang to, paulit-ulit. Kailangan talagang meron kang conviction. Ibig sabihin, naniwala ka talaga doon na wala ka sa danger. May proof na nga, di ba? Ilang araw-araw nyo nang ginagawa yan, di ba kayo himatay? Kailan kayo himatayin? Hindi pa ba sapat na pruweba yon na paulit-ulit ka lang pero hindi nangyari yung kinakatakutan mo? So, yun na nga. So, kailangan solid na yun sa isip mo na, nga, tama siya. So, ngayon, pag kunyari, sa mall ka, naramdaman ko, ayak ka na naman. Tapos, balik ka na doon sa ginagawa mo. Nag-grocery ka pa, balik ka na. Ngayon, kung babalik ulit yung pag-iisip mo, ganun ulit, uulitin mo lang. Okay? So with that, good morning ma. So with that, maraming salamat. Share the video. Usap tayo. Dapat diagnose ng doctor. Bye!